Ano kung sabihin ko sa iyo na ang katamaran ay isang delikadong kasalanan? Sa series na ito, tatalakayin natin ang 7 deadly sins ng mas malalim at hindi lang surface level. Hahalukayin natin ito mula psychological, biblical at spiritual. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang deadly sin na sloth o kung sa Tagalog ay katamaran o pagkabatugan. Isa ito sa 7 deadly sins na napakadelikado dahil imbis na ituring itong kasalanan, ginagawa itong harmless comfort ng karamihan. At dyan ito nagiging delikado. Napakaganda ng mga aral na ibabahagi ko sa iyo rito, kaya huwag ka sanang tamarin na panoorin ito hanggang dulo. Alam mo ba na kapag sinabing sloth o kung sa Tagalog ay katamaran o pagkabatugan, madalas ginajustify ito ng karamihan bilang pahinga raw nila. Ngunit dyan ito nagiging delikado. Makinig ka. God never condemns rest. Ibig sabihin, hindi ipinagbabawal ng Diyos ang kapahingahan dahil maging siya mismo ay nagpahinga rin sa ikapitong araw matapos niyang likhain ang lahat. Sloth is choosing comfort when duty calls. Hindi ito kapahingahan, ito ay isang pagtanggi sa oras ng paggawa. Paghahanap ng excuses para lang makaiwas ka sa mga dapat mong gawin. At kung i-apply natin yan sa totoong buhay, may hahalin tulad yan sa kawalan mo ng disiplina sa sarili. May mga kailangan kang gawin para sa sarili mo, ngunit hahanap ka ng dahilan upang makaiwas sa mga responsibilidad na yon hanggang sa maging hobby mo na ang pagpabaya. Rest is stored so you can obey God, but sloth avoid obedience under the excuses of rest. Yan ang pinagkaiba ng dalawang yan. Ang madalas na excuse ng iba kaya nahuhulog sa ganitong kasalanan ay dahil pagod na daw sila o hindi na nila kaya. Ngunit kung titingnan mo talaga, excuses lang pala ang mayroon sila at hindi naman talaga pagod. Umiiwas lang talaga sila sa responsibilidad nila gamit ang excuses na pagod daw sila. Yan ang delikado dyan. Sloth is not about being tired. It is about being unwilling. Naunawaan mo ba yan? Hindi ka pagod. Batugan ka lang. At ang taong batugan, mag-iimbento yan ng 1,000 rason para lang makaiwas sa mga bagay na dapat niyang gawin at tapusin. Kahit hindi na sa trabaho, tingnan mo na lang yung sarili mo. Nasaan na yung ipinangako mo sa sarili mo sa taong ito? Self-improvement, discipline, tapos puro ka excuses, puro ka avoidance. You are already committing one of the 7 deadly sins, sloth. Makinig ka, lakan. Alam ng demonyo ang potensyal na nakatago sa iyo, kaya't ipupush ka niyan sa pagkabatugan upang hindi mo marating ang potensyal na yun. Naunawaan mo ba yan? Huwag mong hayaan na magtagumpay ang demonyo. Magpahinga ka, ngunit huwag na huwag kang magpapakabatugan. Ang delikado sa deadly sin na ito ay ang pag-aakala na wala ka namang ginagawang masama laban sa Diyos. Ngunit yan na nga ang problema dyan. Wala kang ginagawa. Nakatigil ka lang. Hindi ka nilikha ng Diyos upang magpakatamad lang. You are created with purpose. Bakit ka pa niya binigyan ng katawan na kompleto? Di sana ginawa ka na lang niyang lumpo kung hindi mo rin pala gagamitin ang katawan mo, hindi ba? Makinig ka. Sa biblical perspective, sloth produces weak prayer life and neglected calling.
Nauunawaan mo ba yan? Kapag ginatake ka ng pagkabatugan, tatama rin ka magdasal at hindi mo na rin magagawa ang mga bagay na tinatawag ka ng Diyos upang gawin mo o mas kilala natin bilang calling dahil sa sloth. Ganyan kadelikado ito. May calling sa'yo si Lord, ngunit dahil sa sloth, hindi mo siya marinig at maging mga panalangin mo ay nanlalamig na. Kalaunan, hindi mo na lang basta nire-reject si Lord. Hindi ka na rin nagre-respond sa Kanya. Lakan, delikado yan at alam mo yan. Obedience before motivation. Tatandaan mo yan sa tuwing hindi mo ramdam kumilos. Dahil walang sinabi sa Biblia na kumilos ka kung kailan mo ramdam o gusto. Ang sabi sa Ecclesiastes 9 verse 10, "Whatever your hand finds to do, do it with all your might." Hindi dyan sinabi na kung kailan mo lang feel na kumilos ay saka ka lang kikilos. Hindi dyan sinabi na kumilos ka lang kung kailan ka motivated na kumilos. Naunawaan mo ba yan? Maraming blessings mula sa Diyos ang masasayang mo lang kung nakabase ka sa motivation bago kumilos. At tingin mo ba bibigyan ka niya ng mga bagay na ipinagdarasal mo kung sumusunod ka lang ay sa feelings mo at hindi sa Kanya? Tandaan mo ito, God honors movement, not moods. Sa modernong panahon, ang pagkabatugan ay hindi lang yung basta pahila-hilata ka lang sa kama. Pagkabatugan din ang walang tigil na scrolling sa cellphone, pagpaplano ng walang execution, paghihintay sa motivation at panonood ng mga videos dito tapos hindi mo rin naman i-apply ang mga natututunan mo. Sobrang busy mo nga ngunit hindi ka naman umuusad. Hindi yan productivity. That is called avoidance. Napakagandang katagayan dahil oo, alam ko at sang-ayon ako na mahirap talaga sa simula. Mahirap ang magsimula. Ngunit sa oras na masimulan mo ang isang bagay, dire-diretso na yan. Parang batong nahulog mula sa tuktok ng bundok. Mahirap yan itulak sa una, ngunit kapag nakahanap ka ng paraan upang itulak ito, wala nang makakapigil sa paggulong nito. That is called momentum at pwede mo ring i-apply yan sa totoong buhay. You don't think your way out of sloth, you move your way out. Dahil imbis na isipin mo kung paano ka magiging malaya sa pagkabatugan, tigilan mo ang pag-iisip at kumilos ka. Pagkilos ang solusyon, hindi pag-iisip. Naunawaan mo ba yan? Ngunit ang momentum, patas lang yan sa lahat. Kung kikilos ka ng mas malaki rin ang magiging resulta. Ngunit kung unti-unti kang magpapabaya, unti-unti ka ring mai-stuck sa progress mo. Gaya ng isang truck na rumaragasa. Kapag tinapakan mo ang preno nito, hindi ito hihinto agad. Unti-unti muna itong babagal hanggang sa tuluyang tumigil. At ganyan din sa buhay mo. Kapag nakapagsimula ka na, ngunit kalaunan naging pabaya ka, hindi mo agad-agad mararamdaman ang epekto niyan. Unti-unti kang babagal hanggang sa makamalay ka, hindi ka na pala umuusad. Naunawaan mo ba yan? Sloth dies when momentum begins. Kaya't magsimula ka, magpahinga ka, ngunit huwag kang titigil. Ito ang nakatagong kaparusahan sa sarili mo sa oras na magpalamon ka sa sloth o pagkabatugan.
It will pull you away from your purpose. Naunawaan mo ba yan? Maniniwala ka ba sa akin kung sabihin ko sa'yong may mga oras na nauubusan ako ng mga bagong karunungan na nais ibahagi sa'yo. Ngunit ngayon napagtanto ko na mauubusan ka lang kung titigil ka, because a man who does not act loses belief in himself. Naunawaan mo ba yan? Hindi ka nauubusan ng ideya, nagiging komportable ka lang na hindi kumilos. Dahil ang epekto ng sloth ay ganito: anxiety, loss of confidence, and spiritual dullness. Kung sa tingin mo ay nakakaranas ka ng mga yan, baka masyado ka na kasing nagiging komportable sa pagpapabaya. Ngunit ang biblical at practical pa ring solusyon dyan ay tatlo lang: obedience, movement, at discipline over motivation. Baunin mo ito sa paglisan mo sa video na ito. Sloth is not about rest. It is about refusing to rise when it's time to stand. At tandaan mo, we have a mission. We have a movement. We don't chase validations. We chase improvements. Gayunpaman, marami na ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.